Gusto mo bang makalaya sa financial stress? Kung gusto mo makalaya, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, pag-uusapan po natin ang 10 signs ng ikaw ay financially stressed. At the same time, paano tayo makakawala dito? So get ready po, get a paper and pen, mag-check po tayo, okay? Number 1, kung ikaw ay madalas mag-alala sa bills, sa utang, obligasyon, di ba? That's number 1. Ikaw ba'y nag-aalala parati? Paki-check lang, number 1. Number 2, hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain masyado, kasi nga parati mo siya inaalala. Number 3, kailangan mo na talaga magbago, no? Magbago ng iyong spending habit. So nagtitipid ka na, 'di ba? Nagka-cut down ka na ng expenses. That's the third sign na talagang medyo financially stressed ka na. Number 4, nagkakaroon ka na ng sakit ng ulo, sumasakit na yung tiyan mo, or if not naman, yung balikat mo, nagte-tension na, or at the same time, parati ka talagang pagod. Oo, that's the fourth sign na nagkakaroon ka ng physical manifestation. And then number 5, paano malaman na financial stress ka na? Ayaw mo na buksan ang iyong mga billing statement. Ayaw mo na tignan yung bank account mo. Kasi alam mo na kulang na talaga yung income mo kaysa sa gastos mo. Sa 1 to 5 pa lang tayo, 1 to 5 pa lang tayo. Sino na sa inyo ang mga tinatamaan? Type me sa comment section. Number 6 po, nagkakaroon na rin ng relationship strain sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, lalo na sa mga taong pinagkakautangan mo at di mo kayang bayaran. And then number 7 po, sobra ka ng overwhelmed, diba? Sa financial responsibilities, madali ka na talagang ma-stress, madali ka na talagang maggalit dahil nga sa nangyayari. And then, number 8 sign, nahihirapan ka na talaga mag-concentrate. Hindi mo na alam kung anong uunahin mo sa mga ginagawa mo. So, confused ka na. And then, number 9, yun nga, nagkakasakit ka na. Nane-neglect mo na yung sarili mo. At the same time, hindi ka ngayon, eating habits mo, napakasama na. And last, hindi lang physical, mental, but also emotional. Nawawalan ka na ng pag-asa, nade-depress ka na, nagkukulong ka ng sarili mong kwarto. So, from 1 to 10, did I just describe your situation? If you say yes, please type yes naman sa comment section. So, ngayon, bago ko ibigay sa inyo kung ano po ang dapat nating gawin para tayo makalaya, babatiin muna natin si N. Weisi, at the same time from Taiwan, si August Manago, at syempre naman si Edmond Cloud Haro. Thank you very much for tuning in. So, ito na po marami po tayo mga pinapaniwalaan na mga kasinungalingan minsan kaya nga sobra tayong financial stress. 'Di ba? Unang kasinungalingan kasi ang pera lang naman talaga kulang ko. Ang kailangan ko lang talaga, Chinky, is madagdagan ang aking income. Narinig niyo na 'yan? Kailangan madagdagan ang income mo. Kung 'yan ang solusyon mo, the reality is this: the more you make, the more you spend. Agree or disagree? So, making more money is not the solution. The solution, honestly, kung gusto mo talagang maayos talaga ang personal finance mo, una, alamin mo muna kung ano ang dahilan kung bakit ka kinakapo sa iyong income. Is it because na number 1, kulang talaga iyong income? Or is it because na maluho ka? Or is it because na matulungin ka? Or is it because kulang ka sa disiplina? Yan. Real talk lang tayo. Kasi you cannot solve the problem if you solve the fruit of the problem. You can only solve the problem by the root of the problem. We have to go down to the roots. So number 1, check mo muna ano ba talaga ang dahilan mo para mawala ang financial stress. Number 2, malaking kasinungalingan. Ang goal ko sa buhay ay magkaroon ng financial stability. Maniwala ka, 80 ka na, hindi ka pa rin financial stable. Because financial stability is an illusion. Really? Again, babalik na naman ako sa premise The more you make, the more you spend. Imagine mo una, meron ka ng sariling bahay. Okay na ako, bayad na ako. Pagkatapos nun, ano next mo? Kailangan ko ng investment. Labas ka ulit ng pera. Natapos mo na investment property mo, ano next? Kailangan ko ng rest house. Labas ka ulit ng pera. So, if your goal in life is to pursue financial stability, you and I can never be financial stable. Kaya nga, ano yung solusyon in order for us to remove financial stress sa buhay? Listen, the goal in life is not to pursue financial stability, but the goal in life is to practice financial responsibility. Kung magkano kinikita mo, pagkasyahin mo. Do not spend over
what you can really afford. Does it make sense? If it makes sense, put make sense sa comment section. Number 3, para mawakalaya tayo sa financial stress, credit cards are my best friend. Ito lang po, pag kinapos ako, credit card ang tatakbuhan ko. Ika nga, di ba, nagipit sa credit card, kakapit. Ito lang sabihin ko po sa inyo, you cannot solve again a permanent problem with a temporary solution. Hindi ka pwedeng mangutang para magbayad ng isang utang o pangangailangan. Bakit? Lalo siyang lalalim. The only way na you can solve a permanent problem by offering a permanent solution. Tanungin mo sarili mo at the first place, bakit mo kailangan na mangutang? Yan ang tanong. Di ba? Nag-overspend ka ba? O hindi ka ba naghanda ng emergency? Kaya nga nung nagkaroon ng emergency, kailangan mo talaga mangutang. Agree? So, tanungin mo yung sarili ninyo kung ano ba talaga ang dahilan. Ang isa pa, malaking kasinungalingan. Ika nga, pinapaniwalaan natin. I can solve this problem on my own. Ito lang, isang malaking kasinungalingan yan. Alam mo bakit? Tanungin mo ako bakit. Kung kaya mo talagang i-solve ang financial problem mo, di ba, yung sitwasyon mo ngayon, matagal na siya na-solve. Bakit? Kasi nga, gusto mo ba ma-solve yan? Oo. Ba't di pa nasa-solve ngayon? The reason why hindi mo na-solve dahil hindi mo alam kung anong ginagawa mo, kulang ang iyong kaalaman, at kailangan mo talaga ng tulong. Kaya, ito lang, mga friendship, wala naman masama kung humingi ka ng tulong, ng support. Agree? Walang masama kung ikaw ay nagtanong. Walang masama kung ikaw ay nag-express na kailangan mo na talaga ng counseling. Diba? Kailangan mo talaga ng guidance, ng support. Kailangan may magturo po sa inyo at may mag-guide po sa inyo. Kaya nga mga friendship, no? Kung ikaw ay nasa matinding financial stress right now and you want help, you need help, guys. I'm willing to really help you to change your mindset. Hindi ko babayaran ang utang nyo. Hindi kasi kami ganito dito. Sa aming community, sa TYL, we help one another by educating and empowering people to become financially free and debt-free. So if you want to be part of our TYL community, yung Dayayamanin Life community, and if you want to know more kung paano ka namin mas suportahan, please type, okay? Please type TYL sa comment section dito sa dulo na ito para isa-send ko po sa inyo ang idea what TYL is all about, how we can help you to become financially free and debt-free. Sana nakatulong po tong episode na ito, paano makalaya sa financial stress, and hangarin po namin na talagang that you can really get out of it as soon as possible. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.